Hi mga kabisdak! So, malas tayo no kasi 2 days after ng audition, nung Sunday yung audition na hindi, not dry pa ya. Grabe. Kasabot ka dyan mo. Grabe audience. Sama ng audience sa cooking show ni. Oh God, hubog boy. Hello mga kabisdak! Welcome back sa ating vlog! Nagluluto po si Daddy Insoy. Ito po ang kapag dalawa kayong magkaiba yung lahi ninyo, dahil nga busy man ako, galing ako sa trabaho, kakauwi ko lang. Si Daddy Insoy din galing sa trabaho niya, sa farm. Pag umuwi ako dito, dumating ng 5:20. So, time to prepare for dinner. Pagkadating ko, so, hindi ko na po kaya na magluto for me and for Daddy Insoy. So, ito talaga ang usual na nangyayari dito sa aking bahay. Separate kami ng cooking. Isa lang kusina namin, pero hindi ko lang na-video kanina kaming dalawa dito sa kusina. Ako nagluluto ng aking Pinoy food. Si Daddy Insoy kumakain po ng Pinoy food. Si Daddy Insoy Korean food. Kimchi pukum na may dweji, na may pork mga kabistak. Yan yung pork ni Myung Giupa. Kimchi yan guys, inano lang niya, stir fried. Ako naman is binagoongan na kinamatisang same pork na gamit ko kay Myung Giupa. Sarap niya mga kabistak. And then, dumating ako ang ating delivery na upuan. Yan, kasi kulang man yung upuan namin dito sa dining, dalawa lang man. So, need namin ng isa para kay Little Insoy. Ayan, nagustuhan ko po yung kulay. Na blend po yung kulay niya dito sa ating kusina. Nabili ko lang po yung plastic na upuan na yun sa Kupang online market dito sa South Korea. Ayan siya. Di pa tapos si Daddy Insoy. 몰라. I don't remember. 그렇지. 근데 색깔가 진짜 좋아. I really like the color. Nag-blend lang siya sa kusina natin. Wow. Ang ganda. Ganda siya guys. May isa dito na sa kwarto ko. Kaya naman ko dito sa kwarto ko. Ito kaya dito sa mga kasi. And then, i-share ko lang sa inyo na may nabili din ako na hand steamer. Para lang siyang blower ng buhok. Hand steamer. Dito mo lalagay yung tubig. First time ko pong gumamit ito, pero I think dito yung tubig. And then, dito siguro yan. Dito siguro. O, dito nga ilalagay yung tubig, guys. So, itry natin to sa mga damit ni Daddy Insoy kasi since na-construction dito, yung aming mga gamit is, lalo na yung plancha, yung plancha pa yun ni Binan mga kapistang binigyan niya sa akin. Hindi ko na alam kung saan namin nailagay, saan namin naitago, parang natapo na siguro. Kaya bumili na ako ng yung steamer. So, mas maganda yun kaysa doon sa plancha, talagang pag ganun ba, mabigat. Bumili din ako ng spaghetti sauce. So, meron po siya nito, QR code. May manual na din dito. I-scan mo lang ang QR code. Handheld steamer pala siya mga kabistak. 3000 series. Ayan yung kanyang kulay. Testing natin yan. Tama nga, lagyan mo nga siya ng tubig. 120 ml. Ito yung maganda kapag may sariling income tayong mga babae. Kasi kahit ang dami pa delivery dyan na dumating sa labas ng bahay, hindi ka po mahihiya. Diba? Tapos, hindi na rin nagasita-sita ang yung husband kasi may sariling pera kami. May panggastos naman sa mga, mabibili mo ang mga gusto mo, in short. Diba? Hindi ka mabubuy-buy. Sa Tagalog, ang mabuy-buy,
hindi nagakwenta yung husband mo ba sa mga pinang home shopping mo dyan kasi may sarili ka makita. Ganon. Ito kasi ito insulin. September na po ngayon, so nag-start ng lumamig, pero nagsusuot pa rin sila ng shorts. Yan po ka dito. So, and then, binili ko na to kasi guys, sobrang sale. Kasi nga, pa-autumn naman. Ang mga damit pang summer pa sale na. So, binili ko na para pagdating naman sa Pilipinas, may mga magagamit na siya. Hindi na ako bibili doon sa Pilipinas. So, dito na lang kasi nga, maraming sale. Dalawa lang yung dito in. So, yung isa na pares at itong t-shirt na ganito. Iyan. Okay. Nabahan natin to. So, yan lang yung kabisla. Ito sa weekend, lutuin natin itong meat pasta sauce. Sa dong? Dunot na siya na. Lain si Zagnaong, lain si Zagpurma. Akura. Sado man. Uy. Lain si Zagpurma na. Murag ka na eh. Ayun na. Grabe ka. Grabe doon na kayo mo si. Okay na daw. Parihara man to. Parihara. Oh, dadaan na. Di, wak po kayo sudlan na. Ahora man iso, dada. May nagbigay sa atin ng isang kahon. Isang gift set ng peach na orange. May peach din na mga kabisdak, yung medyo pink. Ito, orange na. Ito yung soft na klase ng peach. Buduron. Ito yung bet ni Saldi at Dudong. Ito rin ang paborito ko mga kabisdak. Although, masarap naman yung crunchy. Mas masarap po ito para sa aming tatlo, para sa akin. Ang size niya is medyo malaki yan, guys. Ito ang size niya. Hairy, may mga buhok po ito. May mga kunting buhok. Yan. May iba na kinakain pati yung skin. May iba na kinakain pati yung skin. Hinugasan lang nilang maigi. I-scrub nila para matanggal yung mga buhok. Kasi may tao na allergy sa buhok. Ako, wala naman akong allergy. May nagbili ako ng isa ding set. 6 yata ang laman or 7. Binigay ko ay Saldi at Dudong. Pero maliliit yun. Ito, kumpara dito, mas malaki po ito. Hindi pa daw naubos. Binigay ko kay Dudong yung dalawa. Pinatikman ko. Tapos, ilalagay ko ito sa ref. Kukuha na lang sila kapag gusto nila. Tapos, may nagbigay. May ref tayo sa ref. Ito ni Daddy Insoy dito sa labas. Pakita ko lang sa inyo. Ito yung kasama sa binigay. Tinikman ni Dudong yung handmade donut. Hindi ko na, ayan. Buksan ko na lang. Ayan siya makabisa. Para siyang munchkins. Same lang lasa ng Dunkin Donut na munchkins. Hello mga kabisdak! Ito po yung mga dried chilies natin. Dito namin siya ini-imbak sa bahay ni Bianan dahil dito din kami naga-dry. Nandito kasi yung dehydrator. Wala po kami sariling dehydrator. Ang dehydrator ni Bianan ang aming ginagamit. Hindi na rin kasi ginagamit yan ni Bianan mga kabisdak. Hindi na naga-farming ng chilies si Bianan. Gawa ng matanda na. So ipapamana na niya yan sa amin ang kanyang dehydrator. At ito po yung aming problema ngayon kasi nakalimutan naming tanggalan ng tangkay ito mga chilies bago siya ipasok sa dehydrator. So, anong nangyari? Nag-dry din. Na-dry din po. Tumigas ang mga tangkay ng chili, yung green ba na part. Dapat yung tanggalin dahil ganyan man siya mga kabisdak. Kapag ititinda mo na dry, dapat wala na yung tangkay. Pero kapag i-deliver mo siya, ipapadala mo sa Seoul for auction, for bidding, dapat may tangkay pa siya. Pero ito nga kasi dried na namin siya ititinda, kailangan tanggalan ng tangkay. At ito yung problema dahil sobrang tigas na. Mahirap po siya, matigas siya masyado, masakit na siya. Masakit sa fingers, sa kamay mo kapag natanggal mo dahil matigas na nga. Itong variety na chili, tinatawag nila itong hungkutsu. Ito po yung usual na ginagawang chili powder or chili pepper dito sa Korea or kutsugaru ang tawag nila sa kanilang chili powder.
Pero yung chunyang kutsu na tinitinda naming green, pwede din yung gawing chili powder kung gusto ng customer ng mas maanghang. Ito ya guys, hindi ito masyado, medium lang ang kanyang nito, ang kanyang level ng pag-anghang. Pero yung chunyang kutsu ay sobrang anghang yun mga kabistak. May mga Koreans talaga na gustong-gusto yung sobrang maanghang na. Last year ay hindi po kami nagtitinda ng mga dried hongkutsu. This year lang mga kabistak kasi ang baba ng bilihan last month. Kaya ito nagpasya si Daddy Insoy na i-dried na lang kasi mas mahal ito mga kabistak kapag dry na. So ang advice sa amin ni Bianan, veterana kasi ito si Bianan pagdating sa mga sili, ano ko lang daw, i-spread lang daw namin at after one night, malalambot na yung tangkay niya after one night. Kinabukasan, pwede na yung tanggalan ng mga tangkay. So, hindi na daw kami mahirapan. Iba talaga kapag marami ng experiences sa buhay mga kabisdak, no? Marami na siyang alam talaga. Eto mga chili na to, dito na rin kami kumukuha ng aming pangkonsumo dahil sa Korean kitchen mga kabisdak. Lagi talaga hindi pwedeng mawawala ang chili powder. This year, hanggang October po tayo, pwede mag-harvest ng ating mga chilies. Unlike last year na September pa lang is nag-stop na kami mag-harvest ng chilies dahil maaga mang umuwi sila Kuya Sadam at si Lungkoy. Pero this year, hanggang October, last week ng October, may ha-harvestin pa tayong mga chilies dahil si Saldi at si Dodong ay sa November first week pa po sila uuwing Pilipinas. Gusto ko, panihapon guys, nagpapunta ng bisa ko. Ng taong natubigon. Kung sa ulagan na kayo, ulami gamay, bakit? Bijay taong na rin. Wala lasa. Ang tubig. Grabe. Kasabot ka dyan mo. Grabe audience. Sama ng audience sa cooking show ni Ay lang, basa na rin guys, mga pepino. Chef Dodong. Basa araw. Ulami. Wala, mita na kubasa. Ibo-voice over ko na lang po ang aming chika ni Dodong dahil nahihirapan po sa kalisod si Dodong magtagalog mga kabistak. Ganyan talaga kapag hindi sanay. Kami mga Bisaya, kapag hindi pa kami sanay magtagalog ay mahirap talaga. Parang magkabulbulol ang aming dila mga kabistak. Kaya na lang, inindihin nyo na lang si Dodong. May audience siya, si Little Insoy. Magluluto daw siya. Panay-reklamo yan kasi yung Korean na talong hindi daw masarap, which is totoo. Hindi masarap ang Korean na talong mga kabisdak. Matubig siya. Marami siyang tubig. Tapos hindi siya malasa unlike sa Pinoy na talong. Walang makakatalo sa Pinoy na talong. Char. Sila si Dudong at Saldi, may sarili po silang kitchen, may ref, may gas stove, lahat-lahat kompleto po itong kanilang kitchen. Dito sila nagluluto, nag-provide kami, free ang kanilang rice, sila na yung bahala sa kanilang ulam. Opo, unlike last year na ako yung nagaluto talaga. Ngayon, hindi ko na kaya sa sobrang dami ng ginagawa ko mga kabisdak. Pero kapag may marami akong ulam at may time ako magluto, ay binibigyan ko naman sila, which is nakikita nyo sa ating mga vlogs no, na nagbibigay talaga ako sa kanila mga kabisdak. Dahil nga, nakakapagod itong ganito. Galing sila sa trabaho, tapos pag uwi, magluluto pa. Opo, so ganyan talaga. Ang lulutuin pala ni Chef Dudong ay ginisang talong, tapos sasahugan niya ng karne, ng pork pala, para naman malasa. So, nagchika-chika na din kami sa mga work experiences niya na dati nag-part-time siya sa gulayan. Yung mga nagtitinda ng gulay, fresh gulay guys, tapos tagahiwa, tapos i-repack yung hiniwang gulay. Ganyan ang trabaho ni Dudong dati. Naalala ko yung kuya ko, yung panganay kong kapatid. Ganyan ang kanyang part-time every weekend. Tapos pagka-uwi niya sa bahay, magdadala siya ng mga reject na gulay. Yun po ang aming kinakain mga kabisdak, which is nakakalibre talaga. Si Saldi ang nagluluto ng kanilang rice, si Dudong ang in charge sa ulam, si Saldi ang nagalaba, in charge sa labahan, pero may washing machine naman tayo. Si Dudong ang tagahugas. Ganyan, hati-hati sila sa trabaho dito sa kanilang munting kusina, munting bahay mga kabisdak. So ayun po, balik tayo sa experience si Dudong. Nagtrabaho din yan sa Bulacan. Bakery ang kanyang trabaho daw dati, tapos nagpuntang Baguio, nagtrabaho sa mining, ganyan po ang buhay ni Dudong mga kabisdak hanggang sa napunta siya dito sa Korea para magtrabaho dito, tumulong sa aming farm. 26 years old pa yan si Dudong, single, walang anak, walang asawa. Sinong kurso nada dyan, i-chat nyo si Dudong. Mabait po yan si Dudong mga kabisdak, promise. Kaya natutuwa ako sa batang to kasi mabait at hardworking. Balan whiskey niya. Blended Scotch whiskey, aged 30 years. 30 years. Grabe. Yatta.
뭐가 있어? 응. 호복보이? 따. 아따. 아따. 저. 야. 이거 위스키냐? 뭐야? 그거 위스키 아닌데 looks like whiskey인데 why very taste like tea? 아따. 왜 웃어? 맛있지? 아. Ay, pambihira ito si Daddy Insoy na it's a prank po si Bula na Azuma. Looks like you are mayaman, baba. Look mga kabistak, oh. 아따. 야. Looks like real. Hindi. Tea po ang laman yan, mga kabistak. 야, 이 쪽발이 또여도 있고 아주 그냥. Japanese soy sauce. Masarap to, promise. Sa mga viewers ko from Japan, Ma'am Aloha, masarap po ito na tuyo. The 3 broth ears mix chef's fermented dried bonito broth. Ah, it's not soy sauce, upaya. It's like broth daw. Like the sabaw of... It's for sabaw, tuyo. 밥을. Ito yung ginawa ni Daddy Insoy. Show us, upaya, your tea. Ito guys, ito yung iniinom ni Daddy Insoy, buri cha. Buri means buri means wheat. Ito. Wheat nut tea. Ano siya, masarap sabi yung lasa ng tsa. Basta refreshing yung ano niya guys. Lasa. Pinapakuluan niya tapos nilalagay sa mga empty bottles ng mga luxury na mga whiskey and wine. Panay, sabi ko kanina ng wheat. Mali po yun mga kabistak. Ang buri in English is barley. So, barley tea po ang iniinom namin ni Daddy Insoy kanina. And today, ito po yung highlights ng ating vlog. Ang finals ng Nuri Jarang. Kung napanood nyo yung audition vlog natin, nag-audition si Daddy Insoy na nakakatuwa, nagchinelas lang at nag-shorts kung umakyat sa stage. Ito na po ang araw ng finals. So, final show ng mga kabistak. Hi mga kabisdak! So, malas tayo no kasi 2 days after ng audition, nung Sunday yung audition na hindi nga nakapasa si Daddy Insoy, sayang talaga mga kabistak. Feeling ko talaga may chance. Feeling naming lahat may chance siya. Kulang lang sa practice. 2 days after the audition, Sunday, Lunes, Martes ngayon ang final day. Nandito tayo. Dito ginanap yung Peko Festival. Dito sa may kanilang plaza. Dito sa aming bayan. And then doon, yan makikita. Tingnan lang natin ang stage. Klase ko kasi sa yung elementary school at 1:50. Ngayon is exactly 1 o'clock. 10 minutes lang man ang biyahe from town to yung elementary school. So, dalian ko lang itong pag-video natin. Gusto ko lang talaga makita yung paano yung stage, yung setup nila sa stage. Oo. Ito yung meaning ng Peko mga kabistak. Oh, ito po ang buong Korea, North and South. Hinati po yan sa gitna. Dito po kami. Ito po ang Yanggu. Ito po ang border. Chak. Gitna talaga kami mga kabisdak. Kaya marami pong army dito. Maraming mga sundalo. Maraming mga kampo. Kasi malapit sa border. May nagtatanong kung gaano kami kalapit sa border. Malapit na malapit pero hindi pa po ako nakapunta sa DMZ at wala pa akong balak pumunta doon. Sino kaya nakapasok sa Grand Finals? Kasi after ng first edition, may semi-finals and then itong finals. So, ay malayo pala mga kabistak. Hindi pala dito. Akala ko dito kasi may stage. Akala ko dito yung stage. Doon pala sa open, mas malawak na ground. Plastic po yan, hindi po yan tunay na cherry blossoms. Pero may cherry blossoms po dito every spring. Sa first week of March. March to April, ang cherry blossoms dito sa aming bayan. Si Daddy Insoy, mamaya pa yung 2 o'clock.
1 o'clock pupunta siya doon sa village namin sa Omiri, sa aming village. Ano niya, lilikumin niya, iipunin niya yung mga oldies na gustong manood dito sa Norijarang kasi paborito po ito ng mga matatanda, mga kabistak. Sabihin nun, paborito ang Norijarang. Every Sunday na nanood yan ng Norijarang. So ang ginawa ng mga fire volunteer, dadalhin nila yung sasakyan nila, yung malaki na car, yung van, Starex na van, doon sasakay ang mga matatanda. Tapos free lang hatid sundo. Pupunta sila dito para manood. So hindi kami nakita-kita ni Daddy Insoy. Ano na ba ang oras? Okay. May time pa tayo mga kabistak. Yan po yung water park. Diyan po naglalaro si Little Insoy. Meron din ditong swimming pool, which is wala na kasi nga summer na. Pati yung water park wala na pong tubig. I mean tapos na ang summer kaya wala na pong tubig yung mga water park. Autumn na mga kabisdak, palamig na po ng palamig kaya tingnan nyo ako long sleeve na. Yung iba kaya pa man mag t-shirt at mag shorts. Mafe-feel mo lang yung sobrang lamig kapag morning and night. Yung sabi ni Dudong, hala, nag-iba na daw ang panahon. Palamig na daw ng palamig, nilalamig na sila mga kabisdak. Sabi ko kay Dudong, ay kulang pa yan dong. Sa winter daw mag-a-ice dito. Na-shock si Dudong, hindi niya alam na may snow dito sa Korea. Sus, kalayo ng aking pinarkingan, nandito lang pala mga kabisdak. Dito pala sa may car park, dito sinet up yung stage. Yan, nakita ko yan sa audition, nakapasok pala silang dalawa, todo ensayo, todo practice na sila mga kabisdak. Parang ayaw ko na tuloy pumasok sa trabaho. Gusto ko na mag-absent mga kabisdak. Ganito pala siya kasaya sa live. Unlike sa nakikita. Masaya din naman siya sa TV. Pero mas masaya sa live mga kabisdak. At nakakita ka ng mga artista, mga singers. Meow. Mabigat man sa aking damdamin. Char lang. Pero kailangan natin pumasok kasi may trabaho man tayo. So, ayan, nadatnan ko. Hindi naman masyadong sad, na-excite ako dahil first time natin gamitin ang bagong-bagong ni-renovate na library at English classroom. Itong English classroom at library, isa-isang room lang ito mga kabisdak. Tapos may nakasiparate lang na wall. Next time, ay ipakita ko sa inyo, gagawa tayo ng vlog. Ikumpara natin yung old, parang may old video ako sa old classroom natin mga kabisdak. Pangalawang renovate na po yan sa Yunga Elementary School. So magtutour tayo sa next vlog. So, mga kabistak, ang nangyari is 4 o'clock natapos ang aking klase. 4 o'clock. Tumawag ako ng 4-5 kay Daddy Insoy kung nandito pa ba sila sa bayan, kung hindi pa ba tapos ang Norijarang. Ay hindi pa man mga kabisdak. So nag-start sila ng 2 o'clock. 4 o'clock na yun, 4:10, hindi pa tapos. Marami daw maraming mga talking. Marami sinasabi yung mga kalahok at yung MC. So, until na hindi pa tapos para makakaabot pa tayo guys. Ay kulang na lang tumakbo ako mga kabisdak sa sobrang excited ni Azuma. 대단히 감사스럽습니다. 고맙습니다. 살기 좋은 양구에 와서
제가 오늘 귀한 분을 만났어요. 예, 예. 앵커를 안 하셔도 노래 한 곡 더 부르게 신경 쓰잖아. KBS에 저와 똑같이 방송국에 대해서 이제 사과하고 뭐고 뭐 수박이고 실행이 메론. 시래기 뭐 하여튼 장희 형님 저기 계시네 우리 아, 저께 이상하게 받으셨는데 건강하셔서 그렇게 많은 사랑해 주시고 제발 좀 내 나이는 묻지 마시고 예. 아, Naalala niyo mga kabisdak si Lolo na nag-audition noong sa audition vlog ni Daddy Insoy ba? Nakapasok pala siya sa finals and wait, there's more dahil mananalo pa yan si Lolo. Grabe yung powers ni Lolo ba? 96 na yan siya mga kabisdak. Imagine. 박수! 네. 자. 차표 한 장을 부르신 박이연! 신유 씨가 인상을 해주시겠습니다. 끝까지 함께 해주셔야 됩니다. 자, 인기상 한 분 더 발표드리겠습니다. 인기상. 어젯밤 이야기를 불러준 경희연 최준! 치과에서 일하신 분. 시집 왔는데 남편이 GOP 들어가서 안 나오신다는 분. 윤시현 씨께서 심판을 해주셨습니다. 저, 남편에게 한 번. 양국은 장여상. 잘 부탁드립니다를 부르신 누르산 티인들이 구르나요 화이팅! 네, 김미연 씨께서 심사를 해주시겠습니다. 상금 80만 원을 드립니다. 축하드립니다. 네, 양국은 최우수상 하늘에서 남자들이 비처럼 내려와를 불러준 장현정 씨. 축하드립니다. 노래를 너무나도 잘해줬습니다. 감사합니다. 감사합니다. 날개 시작한다. And that's all for today's video mga kabisdak. Ingat lahat!